Mahilig ba kayo mag-explore ng mga pagkain mula sa iba't ibang bansa? Opo! Kung oo, may perfect na kainan dito sa Barangay Basra na nagsiserve ng authentic Japanese food nga raw. Katulad nito. Tingnan nyo naman ha. May mga oyako doon, may gyudon, katsudon, tonkatsu doon, at kung ano-ano pa. Mga kababayan, mga fellow foodie, panoorin nyo ito. Kaya pero siguradong kalidad na Japanese food. Yan ang pwede nyong orderin sa negosyo ni na Prince, Justin at Darrell. Isang munting pwesto pero may pangmalakasang rice bowls. Sa murang halaga, hindi ka nila titipirin sa quality at lasa. Pag-usapan natin ang negosyong nabuo ng pagkakaibigan habang nagsasalo-salo sa agahan natin. Agahan natin. Diba? Welcome to Love, Tony and Everything. Prince, Justin, and Darrell. Bati naman kayo. Hello po. Hello, Iki guys. Ayan. Kamusta po sa lahat? Magandang umaga po. Good morning po. Okay, tignan nyo sila. Business partners pero magkababata. Tama ba? Yes po. Paano kayo nagkakilala? Magkakapit-bahay ba? Magkakapit bago. Magkakalaro po kami mga nung bata po. Talaga? Mga childhood friends po kami. Childhood friend talaga. Tapos sino pinakamatanda? Wala nga amin. Pare-pares ng age siya po. Magkakaedad po kami lahat. Ayun. Okay, so kailan nagsimula itong negosyo nyo? Born out of friendship, tapos nagkaroon kayo ng negosyo. Kailan nag-umpisa ito? Nag-start po kami nung February. Bali, nag-plan kami nung January. Then by February 26 yun po, nag-start na nag-start na mag-open tong Ikigai shop natin. Okay, so sino ang may idea na magtayo ng isang Japanese na food kiosk nito? Since I work sa kusina for almost 10 years right now, so minessage ko sila, sabi ko I have a proposal to them, sabi ko baka pwede nyo akong i-meet kasi meron akong i-open sana, gusto ko kasama ko kayo. So, yes po. Kasama na. Para mga asawa na po. Di, yun po. Gumawa po ako ng menu other day, tapos pinagay po sa kanila. Gumawa ako ng mga portfolio kung ano po yung mga points na gusto nilang ilabas. And then we come up to this po na And then, Ikigai. Alam natin ibig sabihin Ikigai, pero para sa mga kabarangay natin, ano ba ang Ikigai? Bakit Ikigai ang napili nyo? Ano po siya kumbaga na-search po namin siya sa internet na parang life purpose po siya. Kaya yun po yung napili namin. Opo. At ito ay dahil nga gusto nyong makatikim ang neighborhood. Kasi ang ganda neighborhood siya na kainan, ano? Japanese food talaga ang gusto nyo. kasi gusto namin kasi na matikman ng kapitbahay namin and yung other passerby dito na yung inamurang halaga na authentic Japanese food po. Ideal ba? Siyempre, kailangan sagutin nyo to. Ideal ba na magkaroon ng negosyo magkakaibigan? Kasi minsan, di ba, yung mga magkakamag-anak, ayoko ng kamag-anak, pero kayo magkakaibigan. Ideal ba? Sino pwede sumagot? Ayan, Sa akin po siguro kasi yung pagnenegosyo, commitment din talaga siya. Tama, no? Tsaka parang para kayong in a sense para kayong mag-asawa na kailangan nyo ng loyalty, na hindi kayo dapat magpasira dun sa pera. So, ang ginagawa namin, we just focus dun sa pagkain, sa improvement, sa well-being namin lahat, na may serve namin yung food, makapag-cater kami ng service, na masaya kami sa ginagawa namin. Yun lang po. Para nagpa-promise din kayo sa mga asawa nyo ngayon sa TV, na nagpa-profess kayo ng loyalty nyo, ha? Para napaparinig na kayo. Yes, tama po yun. Okay, Japanese food. Bakit Japanese food? Kasi yun nga, ang sagot nila, ito ay paborito nyong pagkain, ano? Ito yung bonding, you bond over Japanese food. Pero itong negosyo, kiosk style, di ba? Bakit kiosk? Parang kiosk na setup. Sa akin po kasi, nung nag-propose ako sa kanila, sabi ko, why we start in a humble way? Sabi ko, ito lang yung budget natin per day. Sabi ko, baka pwede natin pagkasyahin. And then, sa tulong naman niya, since contractor din naman siya, so sige, siya yung isip ng plano kung paano namin gagawin. And then yun na po, nagtuloy-tuloy na po yung pag-ano namin. So may kanya-kanya kayong day jobs, Yes, tama? meron po.
Bali, si Daryl po, siya yung sa ating cook ngayon. Pero ang pinaka-head chef po natin si Justin po. Siya yung nag-create talaga ng menu natin. Then ako naman po pagdating sa managing. Bali, Sa management. finances. Sino sa purchasing? Ako rin po. Ikaw Ako rin. Sa purchase po. Ganun din yun eh. Ganun yun, oh. Bali, meron kami kanya-kanyang designated task po. Tapos si Justin din po, siya yung sa production natin ng meat. Bali, siya yung nagkakatay ng mga pork natin or chicken. Ang menu, si Si Justin din po. Oh, Siya Justin. yung create ng menu po namin. Oo, okay. Pakita nga natin mga pagkain natin kasi kanina pa ako tinatawag, mga bro. Paano ba yan? Ayan, ito meron. At magkano, anong price? Ito, masarap to. Ano yan bro? Ito po yung oyakoda natin. Oyako doon, of course, with egg and all. And then, ang price point. Yung price point po namin kasi, ang tinarget ko talaga, sabi ko, parang gusto kong mag-serve ng food ng very affordable price na hindi naman din syempre kami malulugi. Kumbaga maging profitable since this is a business. Pero masatisfy ko ano yung cravings ng mga gustong kumain. Yung mga kabarangay, di ba? Yung sa ka-afford ng mga kabarangay. Paano natin na-assure ang quality at ang hygiene, ang cleanliness ng ating mga pagkain? Kami po, ina-assure po namin talaga na mag-serve kami ng guests talagang well sanitized yung kamay namin and we also use gloves. Tama. Tapos yung mga utensils po namin talaga ina-sterilize po namin every end of the day. Okay. Okay, anong may papayo nyo sa mga kabarangay natin na balita ko kinukuha pa from Japan, no? Yung mga ingredients na source from Japan. Siya po kasi nagta-travel po siya, so madalas po siya sa Japan. So, pero yung mga ingredients po namin, usually dito naman namin binibili sa Japanese markets po. Since medyo little bit pricey siya, since nagja-Japan po siya, sabi ko, why don't magpabili na lang kami. Kaya nagpapasabay kayo? May pasabay din, bro. Ako pwede Pwede na. Okay. Ano ba ang vision nyo sa inyong negosyo? Para ano bang pwede nyo ipayo sa mga kabarangay natin na gusto magkaroon ng ganitong negosyo? Prince, Justin, and Daryl. Bali, masasuggest lang po namin and ma-advise namin, no? Kung meron kayo naiisip na business, go lang, pag-usapan nyo lang, then kung saan kayo mag-meet, then yun na yung pinaka i-launch na business. yun. So, gaya po yun sa amin po, bali, yan, tinikman muna namin yung food, then we decide ano ba yung ilalabas nating menu, ano ba yung okay, ano ba yung best seller natin dito. So, yun po, doon kami nag-come up. Then, after that, execution kami agad. Di na namin agad pinatagal. So, parang I think, weeks lang yata yung pagitan. No? Tuloy Parang, lang. after namin mag-usap, nag-suggest si Justin ng idea for the business. Then siguro mga 1 week, 2 weeks, inumpisa na namin agad. Kaya, by February 26 yun, nakapag-open na po kami. Agad, ano? Yes, Bilis. At maswerte barangay Basra at may ganito, di ba? Nakakingit actually sa mga barangay, di ba? Okay, bro, pwede mo bang pakihawak tong mikropono? Sure, sige. Kasi work ka muna. Kasi kakain lang Sige ako. po, sige po. Sige ha. Kasi nakakaya naman. Nag-abala kayo. Alam nyo naman ako. Marupok. Yes po. So, kailangan. Uy, ang saya nito. Tingnan nyo naman. Alam nyo, lagi kong ginagawa yan. Ito ay oyako doon. Oyako doon, di ba? Kailangan talaga. Kapag sa mga ganitong Japanese food, dapat hinahalo nyo. Huwag nyo pinaportion, ha? Kasi yung buong experience ito kailangan talagang well-rounded. You know. Bro, pakisara mo na yung segment. Okay na tayo dito. Harap. Pagkasabi mo, magbabalik tayo. Magbabalik tayo. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!